Congratulations sa lahat ng nakapasa sa unang yugto ng pagsusulit. Nakapasa sina Sojun at Anhai sa written examination. Nagpatuloy sila sa ikalawang yugto ng pagsusulit ng walang kahirap-hirap. Ipinaliwanag sa kanila kung ano ang pagsusulit na ito. Tulad ng makikita mo sa larangan ng pagsusulit. May isang artificial na halimaw na ginagaya ang isang regular na halimaw. Ito ay tinatawag na dummy. Papasa ka kung magagawa mong mapatamba ang halimaw na ito sa loob ng pinahihintulutang limitasyon na oras. Nang hindi nagtamo ng anumang malubhang pinsala. At maraming guild agents ang manunood mula sa observation room. Kaya ito ay maaaring isang pagkakataon na ma-scout ng isang guild batay sa iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban mula sa pagsusulit na ito. Kung wala kang karagdagang katanungan, ang Team D Applicant number 1 ay magpatuloy na sa pagsusulit, sabi ng lalaking tagapagsalita. Sunod-sunod ang bawat aplikante. Ilan sa kanila ay nabigo sa pagsusulit. Wala man lang kapansin-pansin sa mga aplikante. Sabi ng isang guild agent na naiinip. Naiintindihan ko na ang ilan sa mga aplikante ay nabigo sa loob ng ilang segundo. Pero hindi ako makapaniwala na may mga aplikanteng sumusuko bago ang laban. Sabi ng isang guild agent. Yung tao na iyon, hindi ba siya ang Sword Saint? Mula sa Goryo Sword House. Parang ngayon ko lang siya nakita dito sa observation room. Sabi naman ng isa pang guild agent. Si Sword Saint. Sa unang araw na nagkaroon ng crack sa mundo. Siya ang hunter na nagligtas sa sangkatauhan mula sa ganap na pagkawasak. Siya ang pinuno ng guild na bumuo ng kilalang Goryo Sword House sa buong mundo. Kapag ang mga hunters ay nag-uusap-usap, siya ang unang nababanggit. Pagdating sa kasanayan at kilalang hunter, patuloy na nag-uusap ang mga guild agent. Sa tingin ko ay susuko na ako sa panonood sa mga aplikante, sabi ng isang agent. Bakit pipiliin ng sino man ang ibang guild kaysa sa Goryo Sword House? Tama ka. Ang mga may talento ay susuriin ng Sword Saint. Madalang na makita ang anino niya sa larangan ng pagsusulit. Bakit kaya siya biglang sumulpot? Narinig ko na nakiusap ang kanyang apo na pumunta siya dito. Yung nasa balita nung nakaraan. Maya-maya pa ay may tumawag kay Sword Saint. Lolo, lumingon ito. Nandito ako. Ang sabi ni Hion. Lumapit si Sword Saint sa kinatatayuan ni Hion. Sino ang batang yan? Tanong nito. Anak siya ng aplikanteng kakilala ko. Inaalagaan ko siya habang nasa examination pa sila, sagot ni Hion. Tumingin sa isa't isa si Sword Saint at Ciela. Napanganga si Ciela nang makita ito. Santa Claus. Tanong ni Ciela. Napatawa si Hion nang marinig ito, pati din ang tatlong guild agent na nandun. Ako si Sword Saint, hindi si Santa Claus, pakilala nito. Nipatikip ng bibig si Ciela. Anong tingin nyo sa mga aplikante? Tanong ni Hion. Hindi maganda. Medyo interesting yung katatapos lang sagot nito. Nagningning ang mga mata ni Ciela nang makita kung sino ang tinutukoy ni Sword Saint. Si Mommy. Sabi ni Ciela. Team D Applicant number 28 natapos ng 16 na segundo. Ito ay pasado. Sabi ng tagapagsalita. Nakahinga na ng maluwag si Anhai. Paglabas nito ay nag-appear silang dalawa ni Sojun. Anhai, ang husay mo doon, sabi ni Sojun. Nagsanay talaga ako ng husto, sabi naman ni Anhai. Good luck sa'yo Sojun, muling sabi nito. Kaharap na ni Sojun ang dummy. Hinawakan nito ang kanyang sandata. Gusto na niyang tapusin ito ng madali. Pumwesto na siya. Nagbigay na ng hudyat ang tagapagsalita. Team D Applicant number 29, simulan na ang examination. Ano ang aplikanteng ito? Bakit nakatitig lang siya? Sabi ng babaeng guild agent. Naestatwa na siya sa sobrang takot. Tanong naman ng lalaking katabi nito. Napatingin sina Hion at Sword Saint kay Sojun. Sa isip ni Sword Saint. Ito ang itsura ng isang taong nagsusuri sa sitwasyon at kalaban sa panahon ng kanilang labanan. Patuloy na inaatake ng dummy si Sojun. Nalaman ni Sojun na may kahinaan sa dummy sa panahon ng hindi mabilang na mga eksaminasyon sa field bago ang kanyang regression. Ang golem na ginaya ng dummy ay may hindi pangkaraniwang malaking puwang sa baluti nito. Nakita na nito ang kanyang hinahanap. Sa isip naman ni Hion. Ay karaniwang kaalaman na ang kahinaan ng dummy ay ang mga kasukasuan. Kaya bakit umiiwas lang si Sojun Opa? Nag-iisip ba siya ng ibang diskarte? Nagulat si Hion sa ginawa ni Sojun. Tumalon ito sa dummy. Gamit ang sibat nito ay itinusok nito ito dito at may kinuha. Nang itinaas na nito ang kamay.
Ay nagulat ang mga guild agent pati na si Hyun. Dahil dummy core ang hawak nito. Tumalo na ito pababa sa dummy. Team D applicant number 29 natapos ng 14 na segundo. Ito ay pasado. Sabi ng tagapagsalita. Namamanghang nakatingin kay Sojun ang ibang aplikante. Ang taong gusto mo na makita ko ay malamang na ang binatang iyon, sabi ng Sword Saint kay Hyun. Pambihira siya, diba? Masayang sabi ni Hyun. May isang bagay upang makita ang kahinaan. Ngunit nag-isip siya ng diskarte para mabunot ang core ng ganon. Isa itong talento. Muling sabi ni Sword Saint. Masasarap na pagkain ang nakalagay sa lamesa. Congratulations para sa pagpasa, masayang bati ni Hyun sa dalawa. Si Seela naman ay nanglalaki ang bibig at mga mata sa pagkain na nakahain sa harap nito. Malamang na wala pang laman ang tiyan ninyo mula sa inyong pagsusulit. Gutom na kayo siguro. Bumili ako ng pagkain bilang pagbati. Kaya kumain na kayo, muling sabi ni Hyun. Pero Hyun, mukhang masyadong mahal ang lugar na ito, sabi ni Anhai. Nabayadan ko na ito. Kapag naging hunter ka na pwede mo na kaming ilibre sa susunod, hindi ba Ani? Oo naman. Hindi lang sa susunod, kahit na pagkatapos nito, kumpiyansang sabi ni Anhai. Sa isip ni Sojun ay akala niya ang sasabihin nito ay tungkol sa pag-enroll sa kanila, siguro ay masyadong siyang mapaghinala kay Go Hyun. Para sa bawat mabuting gawa. Kasing dami ng naramdaman niyang hindi siya nagpapasalamat. Naramdaman niyang may lihim na motibo. Hindi lang kasi. Nakita na niya ang lahat ng panig ni Go Hyun bago ang kanyang regression. Kundi dahil apo ito ng Sword Saint. Pero parang wala naman siyang masamang intensyon. Baka overreacting lang ako. Oo pa, tawag ni Hyun. Bakit, sagot ni Sojun. May gusto sana akong itanong sayo. Ang sandata na ginamit mo at ni Ani. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha? Napatigil sa pagkain si Sojun. Naisip nito, kung ipapakilala ko sila, natural na hahayaan ni Hyun na makilala ng kanyang lolo ang Sword Saint, si Kang Chol-i. Ang unang henerasyon, ang unang hunter na si Sword Saint. At ang malapit ng maging tanyag na panday sa mundo. Si Kang Chol-i. Ngunit iyon ay isang bagay na dapat mangyari ng higit pa sa hinaharap. Alas 10 ng gabi. Nakatingin si Sojun sa kanyang cellphone. Nang biglang may malamig na bagay na dumikit sa kanya. Napasigaw siya sa lamig na dulot nito. Huwag kang masyadong magulat. May importante ka bang kausap? Tanong ni Anhai. Inalok siya nito nang maiinom nila. Ang hiniling ni Hyun kaninang umaga. Itinext ko ito sa kanya. Ipinakilala ko si Kang Chol-i sa kanya. Sagot ni Sojun. Binabalak palitan ni Hyun ang kanyang sandata. At curious ito kung sino ang gumawa ng kanilang sandata. Medyo nababahala si Sojun sa butterfly effect. Pero nauunahan siya ng pag-aalala. At higit sa lahat si Go Hyun ay. Napatigil si Sojun sa pag-iisip ng magsalita si Anhai. Mabuti siyang babae, hindi ba? Napatingin siya dito. Nung una niyang narinig ang hiling ni Hyun ay napuno siya ng pag-aalala at pagdududa. Pero tulad ng sinabi ni Anhai, na isa itong mabuting tao. Wala itong ibang ipinapakita kundi puro kabutihan hanggang ngayon sa halip na kasamaan. Iba siya sa Go Hyun na kilala ko. Nahaharap sa lahat ng uri ng kahirapan. Hinusgahan ko na siya. Siya isang taong mapagkakatiwalaan ko. Nag-aral ka na ba para sa final examination bukas? Tanong ni Anhai. Sinabi sa atin kung saan ang lugar ng pagsusuri. Kaya nagsasaliksik ako ng maaga. Ako ay nangangalap ng impormasyon upang pareho nating maalis ang paghahanap ng walang anumang problema. Sabi ni Sojun. Habang hawak ang iniinom ni Anhai ay tinawag nito si Sojun. Sojun. Maraming salamat. Para sa lahat. Umabot na sa puntong hindi ko na mabilang ang bawat isa. Nabigla si Sojun sa sinabing ito ni Anhai kaya naman sinabi niyang. Anhai. Ikaw ay. Ito ang unang beses na nakita kitang nag-inom, lasing ka na ba? Namumula sa galit si Anhai. Ikaw talaga. Seryoso ako, sabi nito. Hindi ko alam kung anong ipinagpapasalamat mo pero hindi pa huli. Pwede mong sabihin sa akin pagkatapos ng examination, sabihin mo sa akin ng maayos. Gamit ang ating mga kakayahan, matatapos ang examination sa isang iglap. Sabi ni Sojun dito. Hindi ko alam kung kailan ako nagsasalita ng hindi nag-iisip. Nahaharapin ko ang mga pangyayaring hindi ko naranasan. Kahit noon bago ang aking regression. Araw na ng final examination.
Sila ay nagpunta sa Guanac Mountain. Hunter License Final Examination. Ito ay ang paglilinis ng isang itinalagang baguhan na dungeon. Ito ay may dalawang kalahok na pinili ng random. Ang marka ng huling pagsusulit ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang iyong pagtutulungan at kontribusyon sa iyong mga kasama. Dahil ang iyong kontribusyon ang nagdedesisyon kung makakatanggap ka ng gantimpala o hindi. Ang pagkuha ng gantimpala ay karaniwang pamantayan para makapasa sa pagsusulit. Kalahok na si Lee Sojun. Nandito sagot ni Sojun. Kalahok na si Heo Manso. Nandito sagot nito. Kalahok na si Kang Daeho. Nandito sagot nito. Kayong tatlo ngayon ay kukuha ng pagsusulit sa pamamagitan ng paglilinis sa baguhan na dungeon na ito. Ang limitasyon sa oras ay 3 oras lamang. Maaari lamang gumamit ng isang uri ng sandata. Magagamit nyo lang ang mga consumables na ibinigay namin sa inyo. Bibigyan namin kayo ng 30 minutos para makapag-usap bago magsimula ang pagsusulit. Sabi ng supervisor. Tiningnan ni Sojun ang makakasama niya. Si Heo Manso ay halatang isang salamangkero. May pagkilala ang mga salamangkero dahil sa kanilang bagay na pambihira. Pero hindi maalala ni Sojun ito. Lumapit sa kanya ang isang lalaki. Nakita kita nung nakaraang pagsusulit, sabi nito. Ngunit itong si Kang Daeho ay isang tao na madaming beses na niyang naririnig noon. Isang hunter na sa halip na mga espada o pana ay ginamit ang kanyang mga kamao. Hindi ko akalain na makikilala ko ang hunter na tatawagin sa hinaharap bilang Fist King. Ang mahalaga ngayon ay nabiyayaan ako ng magandang grupo. Hindi pala. Party members, sa tingin ko ay kailangan nating magdesisyon para sa posisyon at diskarte bago tayo magsimula. Mayroon bang anumang mungkahi ang alinman sa inyo? Tanong ni Sojun. Pero walang nagsasalita sa dalawa. Parang wala silang narinig. Sa pakiramdam ni Sojun siya na lang ang magiging group leader. Final exam group D number 12 team ay aalis na. Pagpasok nila sa dungeon. Nagsimula na ang quest. Nakapasok ka sa isang malinis na dungeon. Simulan ang karaniwang paghahanap. Dungeon. Linisin ang pugad ng langgam sa Guanac Mountain. Pagkatapos ng pagpupulong, napagpasyahan ang mga posisyon. Sa likuran ay si Heo Manso, na may mahabang hanay ng pag-atake. Pipigilan ko at mag-uutos ako sa gitna. Si Kang Daeho naman ang vanguard. Ang tao kadalasan ay natatakot kapag pumasok sila sa isang dungeon sa unang beses. Hintay. Kaya nyo ba akong protektahan? Tanong ni Heo Manso. Napatigil si Sojun. Tulad niyan. Aniya sa sarili. Anong sinasabi mo? Hindi kami nandito para protektahan ka. Sagot ni Sojun. Alam mo ba kung gaano ako kahalaga? Tapos na ang buhay mo kapag nasaktan ako. Mauna kayo para masigurado ko na ligtas. Muling sabi ni Manso. Pwede bang iwanan na lang natin siya? Tanong naman ni Kang Daeho. Tayong dalawa ay sapat na para sa simulang seksyon. Mauuna tayo, sabi ni Sojun dito. Habang sa likod nila ay takot na takot si Manso. Seryoso kayo. Didiretso kayo dyan. Tumingin si Sojun kay Manso. Hintayin nyo ako. Muling sabi nito. Heo Manso, iwanan mo sa supervisor lahat ng accessories mo. Ang ating lokasyon ay maaaring malantad sa mga halimaw mula sa tunog niyan. Sabi ni Sojun. Ano? Alam mo ba kung gaano kamamahal nito? Paano kung nakawin niya? Hysterical na sabi ni Manso. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang nangyayari sa panahon ng pagsusulit. Mga taong nagmamalasakit sa kanilang sarili nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang koponan o pormasyon. Ang mga salita ng orderer ay ganap sa panahon ng pagsusupil. Iwanan mo ang mga iyan. Sabi ng supervisor. Kasabwat ka ba ng supervisor na yon? Sinusubukang ninyong makakuha mula sa akin. Sigaw ni Manso. Hinawakan nito ang sandata ni Sojun. Sagutin mo ako. Muling sabi nito. Dahil sa kakulitan nito ay sinipa ito ni Sojun. Napasinghap si Manso dito kasi muntik na siyang matamaan. Napaluhod ito. Tinutukan ito ni Sojun ang kanyang sibat. Heo Manso, sasabihin ko sayo sa huling pagkakataon, iwanan mo ang lahat ng iyong mga accessories. Takot na sumang-ayon si Manso. Ganoon kabilas at natural na mga galaw na walang pagkakataong mag-react. Tumpak pa niyang nakalkula ang nakakatakot na distansya. Nabalitaan kong may aplikante na nakapasa sa written exam na may perpektong mga marka at praktikal na pagsusulit sa pinakamaikling oras. May prospect na, sa isip ng supervisor.
Magpatuloy na tayo. Sabi ni Sojun. Sige. Sabi naman ni Daeho. Sa isip ni Sojun. Ay kakaiba. Ang tagal na nung pumasok sila pero wala kahit isang langgam na nagbabantay. Kahit ang luminescent moss na kinakain ng rock ants ay naiwan. May mga pagkakataon na ang mga supervisor ay lihim na gumagawa ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Upang matukoy kung paano sila haharapin ng mga aplikante. Pero kahit ganon, napatingin si Sojun kay Daeho nang magsalita ito. Teka, may kakaiba dyan. Lumapit sila dito at nakita nila ang isang butas. Hindi ko pa nakita ito nang nililinis ang pugad ng langgam kahit isang beses. Ang isang hindi inaasahang sitwasyon ay magiging isang mas simpleng problemang lutisin kaysa dito. Nagulat si Manso nang may naapakan siya. Napatingin si Sojun dito. Nang bigla na lang itong nahulog. Heo Mansusi, huwag kang gumalaw. Sabi ni Sojun. May humihila sa akin. Anong humihila? Anong ibig mong sabihin? Nang biglang may lumabas na halimaw. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Manso. Isa ba itong ant devourer? Sa isip ni Sojun. Tuluyan ang bumitaw si Manso sa pinagkakapitan at haynila na ito ng halimaw. Tumalon si Sojun at Daeho pababa. Pupunta tayo para tulungan siya. Sabi ni Sojun. Sumang-ayon naman si Daeho. Hinabol sila ng supervisor. Sumigaw ito. Hintay. Huminto kayo. Hindi yan ang test zone. Nagsimula ng panibagong quest. Ikaw ang unang papasok sa nakatagong dungeon. Simula ng special quest. Nakatagong dungeon. Linisin ang kuweba ng ant devourer. Tinulungan ni Daeho si Sojun. Ayos ka lang ba? Sabi nito. Oo, salamat, sagot ni Sojun. Narinig mo ba yung notice ngayon? Tanong ni Sojun. Oo, may sinabi ito tungkol sa special quest. Tumingin sila sa paligid. Pumasok tayo sa isang tagong dungeon. Sabi ni Daeho.